Yan ba babaeng iniyakan mo noon, boss? Tingnan mo siya ngayon, no? Gusgusin, mukhang patay gutom. Kargadora sa pier. Parang bangkay na naglalakad. Tumawa ang mga investors sa meeting room habang pinapakita sa screen ang CCTV photo ni Elaine. Nakasalampak sa semento, buhat ang kahon, at may hawak na lumat gusot na litrato. Hindi mo siya kailangang balikan. Mas bagay sa'yo ang may pedigree. Hindi ganyang klase ng basura. Bulong ng fiancé niyang si Daphne. Ngunit natigilan si Leo. Nanginginig ang kamay. Nangingilid ang luha. Boss, ang dating misis ninyo. Gabi-gabi umiiyak habang tinititigan ang litrato ninyo ng anak ninyo. Ano? Cancel all my meetings. I want to see her now. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang singaw ng pier. Amoy kalawang, pawis at usok ng truck ang paligid. Sa gitna ng mga kargador na pawang kalalakihan, may isang babaeng namumukod tangi. Si Elaine. Payat, tuyot, sunog ang balat sa araw at nakasapatos na halos butas na ang swelas. Naglalakad siya ng marahan. Pasan ang kahong halos kasinlaki ng katawan niya. Bawat hakbang, nanginginig ang tuhod. Pawisan ang noo, nangingintab sa alikabok. Hoy Elaine, break muna! Sigaw ni Mang Rudy, ang supervisor. Baka naman himatayin ka na dyan. Tumangulang siya, walang imik. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kahon sa gilid. Lumingalinga at tuluyang umupo sa lilim ng truck. Mula sa kanyang lumang backpack, inilabas niya ang isang plastic envelope na may lamang papel at litrato. Nang hilahin niya ang gusot at kupas na larawan, natigilan siya. Walang kulay ang larawan. Itim, puti lang. Nakaipit pa sa gilid ang bahagyang punit. Si Miggy. Larawan nito ng isang batang may 2 taon pa lamang. Nakasuot ng lumang jacket. Nakangiti kahit halatang may ubos sa mata. Ang buhok nito ay medyo kulot at may biloy sa pisngi. Tinitigan niya ito ng matagal. Tahimik naman siyang napaluha. Anak, kaunting tiis pa ha. Kaunting kayod pa ni Mama. Bulong niya habang pinupunasan ang dulo ng litrato na may mansya na ng pawis. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod sa isang barong-barong na may butas ang bubong at pader na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton, naroon si Miggy. Mahina siyang nakahiga sa banig. Nilulukot ang kanyang t-shirt habang pilit nilalabanan ang bigat sa kanyang dibdib. Umubo siya, sunod-sunod, hanggang sa mapahawak na siya sa kanyang dibdib at mapapikit. Nay, mahina niyang bulong. Kahit alam niyang wala pa si Elaine. Naghihintay lang siya. Lagi naman. Bawat araw sa tuwing lalabas si Elaine upang magtrabaho sa pier, mag-isang nagbabantay si Miggy. Minsan ay kapitbahay na si Ate Juno, anak ng matandang nag-aalaga sa kanila noong sanggol pa siya na dumadalaw. Pero mas madalas, siya lang talaga. Nakatitig siya ngayon sa butas sa kisame. Sinusundan ng mata ang liwanag ng araw na dumadaan sa siwang. Nay, ang tagal mo. Balik sa pier, patuloy pa rin ang pagpupunas ni Elaine sa litratong hawak. Napansin niyang may bagong punit ito sa gilid. Galing sa kahapon nang nadaganan nito ng kahon habang mabilis siyang nagtago sa ulan. Dali-dali niyang isinilid muli sa envelope, tsaka muling tinatago sa backpack. Maya-maya, tinig ng isang kasamahang kargador. Uy, Elaine, yan na naman ang tinititigan mo, no? Anak mo ba yan? Ngumiti siya, kahit halatang pilit. Ah, oo anak ko, inspirasyon ko sa bawat pasan. Hindi mo ba yan namimiss? Buong araw ka rito, gabi ka na nakakauwi. Hindi ba siya nagtatampo sa'yo? Napayuko siya. Hindi siya nagtatampo pero alam kong naghihintay siya. At iyon ang mas mahirap. Tahimik ang lalaki.
Tapos ay tumango at iniwan na siyang mag-isa. Si Elaine naman ay tumayong muli, binuhat ulit ang kahon, kahit nanginginig na ang mga kamay. Sa bahay, muling nagising si Miggy mula sa pagkakatulog dahil sa ubo. Naupo siya. Pinilit bumangon para uminom ng tubig. Ngunit nahulog ang tabo at nabasag ang baso sa tabi ng timba. Napaupo siyang muli. Wala pa rin si nanay. Nilingon niya ang sulok ng barong-barong kung saan nakadikit ang peraso ng lumang kartulina. Doon ay may guhit na calendar si Elaine na may nakasulat na clinic check-up, next payday. Kumunot ang noon ni Miggy. Sa isip niya, baka maliban sa pawis at pagod, iniipon din ng nanay niya ang lakas ng loob para harapin ang katotohanang kailangan niyang dalhin siya sa doktor. At baka wala pa talagang sapat na pera. Sa dapit hapon natapos ang shift ni Elaine, lumakad siyang paalis ng pier. May plastic na may lamang isang sardinas at 2 itlog. Ang sahod niyang 300 pesos, kalahati napunta sa utang sa kanto. Ang kalahati, pinambili ng gamot ni Miggy kahapon. Habang papalakad sa gilid ng kalsada, binuksan niyang muli ang bag. Hinugot ang envelope. Tiningnan ulit ang litrato ni Miggy. Gabi-gabi ko itong ginagawa. Mahina niyang bulong. Tinitingnan kita para lang hindi ako sumuko. Huminto siya sandali. Umupo sa waiting shed. Humilig at muling pinunasan ng luha. Hindi niya alam na sa ibang bahagi ng syudad, sa isang boardroom, tumatawa ngayon habang tinitingnan ang larawang iyon. Madilim ang gabi, ngunit mas madilim ang damdaming laman ng puso ni Elaine habang nakatayo sa harap ng matayog na gate ng mga delgado. Mahigpit niyang hawak sa dibdib ang lumang folder na naglalaman ng annulment papers. Katatapos lang ng permahan at ramdam pa rin niya ang lamig ng tinta na parang sumelyo sa kanyang pagkabigo. Nako Elaine, umalis ka na bago pa ako magbago isip ko. Matalim ang tinig ng abogado kanina sa korte. Ngayon wala na siyang pinanghahawakan, kundi ang katotohanan ang kailangang sabihin bago pa tuluyang mawala ang lahat. Kumakatok siya sa bakal ng gate. Leo, pakiusap lang o kailangan nating mag-usap. Saglit na katahimikan, hanggang sa bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Teresa Delgado. Elegante pa rin kahit sa gabi. Nakasuot ng nightrobe na mamahalin. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito. Tapos na, Elena. Hindi mo na kailangang bumalik pa. Gusto ko lang pong kausapin si Leo. Isang saglit lang po, please. Wala na kayo. Hindi na kayo kasal, kaya wala ka ng karapatan. Tungkol to sa anak namin. Sa kanya, kailangan ko lang sabihin talaga sa kanya. Saglit na nagtama ang mata nila, ngunit imbes na awa ang makita ni Elaine, malamig na galit ang bumungad. Tumalikod si Teresa, ngunit nagsalitang muli. Wally, buksan mo nga yung gate, may asong umaalulong sa harap. Nagbukas ang gate at lumabas si Leo. Napatigil si Elaine, parang nabingi ang paligid. Si Leo ay nakaputing polo, galing pa ng meeting. Mukhang pagod pero professional pa rin. Sa isang iglap para siyang bumalik sa mga araw na magkasama pa sila. Nung siya ay tinatawag pa niyang honey. Nung si Leo ay masayahin pa, mapag-alaga at walang iba sa paningin kundi siya. Elaine, ano pa bang kailangan mo? Tanong ni Leo. Mabilis siyang lumapit, nanginginig. Pilit pinapakalma ang boses. Leo, please makinig ka naman oh. Buntis ako, Leo. Kumunot ang noo ni Leo. Ano? Buntis ako. Anak mo to, Leo. Tahimik ang paligid. Pati ang mga guard na nakatayo sa gilid ay naghihintay ng reaksyon ng amo nila. Ngunit imbes na maantig si Leo, tumigas ang mukha nito. Anak ko? Leo, totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Tama na nga, Elaine. Malamig ang tinig niya. Tapos na tayo.
Huwag mo nang sirain pang natitirang respeto ko sa'yo. Hindi mo ba lang ba ako pakikinggan? Hindi mo ba ako pinapaniwalaan, Leo? Tignan mo tong tiyan ko, oh. Pero Leo, hindi kita hinahabol. At lalong hindi ko gusto ang pera mo. Ang gusto ko lang ay malaman mo. Dahil karapatan mong malaman na may anak ka. Bigla namang sumingit si Teresa mula sa pinto. Hawak ang wine glass. Pagod na siya, Elaine, at hindi ka mainteresado sa drama mo. Bakit hindi mo na lang ituloy ang gimmick mo sa ibang lalaki? Muling humarap si Leo, mas matigas. At kung totoong buntis ka nga, sigurado ka bang akin yan? Tulala si Elaine. Hindi siya makapaniwalang maririnig niya iyon mula sa lalaking minsang nangako ng habang buhay. Leo, isang hudyat mula kay Teresa at mabilis na lumapit ang dalawang gwardya. Umalis ka na. Mariing utos ni Teresa. Huwag mong sirain ang katahimikan dito. Leo, sandali lang. Makinig ka naman, oh. Pakiusap. Nagsasabi ako ng totoo. Ngunit mas malakas ang kamay ng mga gwardya. Hinila siya. Tinulak palayo sa gate. Napasubsob siya sa damuhan. Dumungis ang mukha at siko. Napatayo siya agad. Nanginginig sa galit at panghihina. Leo! Anak mo to! Ngunit si Leo tahimik lang na nakatingin at sa dulo tumalikod siya at isinara ang pintuan. Kasabay ng pagkalabog ng pinto, parang tuluyang gumuho ang mundo ni Elaine. Makalipas ang ilang oras, wala nang sumalubong na yakap, ni salita. Wala siyang kasama. Sa isang waiting shed, ilang kanto ang layo, durog ang puso niya nang nakayuko. Hawak-hawak ang tiyan. Anak, patawad, bulong niya. Wala tayong ibang masasandalan kundi ang isa't isa. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng lamig at pangungulila, isang ina ang tahimik na nagpasya. Hindi ko ipapamukha sa iyo ang pagtanggi niya, anak. Pero hindi ko rin hahayaang mamatay ang katotohanan. 3 araw na ang lumipas mula nang sapilitang paalisin si Elaine sa harap ng mansyon. Mula nang nagsara ang pintuan kay Leo, hindi na siya muling sumubok bumalik. Sa isang maliit na inuupahang kwarto sa tambakan ng tondo, nakahiga siya sa banig. Nakaipon siya ng kaunting pera mula sa benta ng mga lumang damit. Sapat lang para sa ilang araw na pagkain. Tinititigan niya ang kisame na may mga tagas ang ulan, habang hawak ang tiyan. Anak, hindi ko alam kung paano tayo mabubuhay. Pero hindi kita ipagkakait. Samantala sa loob naman ng study room ng Delgado Mansion, tahimik na binabasa ni Leo ang isang sulat. Bahagyang lukot ang papel at pamilyar ang sulat kamay. Sa ibaba, malinaw na nakasulat ang pangalan. Elaine M. Alvarez. Binasa niya ulit. Sa pangatlo, sa pang-4 na pagkakataon. Leo, hindi ko na kayang ilihim pa. Ang anak na nasa sinapupunan ko ay hindi sa'yo. Ayokong patuloy kang mabuhay sa kasinungalingan. Pinipili kong lumayo dahil sa pagkakasala ko. Salamat sa lahat. Elaine. Tumitig si Leo sa pader. Parang may bumara sa lalamunan niya. Parang may humigop sa natitira niyang tiwala. Hindi ko akalain. Mahinang bulong niya. Akala ko ako. Napapikit siya. Sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang alaala ng gabing umiiyak si Elaine. Sumisigaw sa harap ng gate ng, "Anak mo to!" Pero ngayon nasa kamay niya ng liham na kabaligtaran ng lahat ng sinabi ng dating asawa. Sulatan mo ako kung nagsisinungaling ka, Elaine. Pero bakit ito naman ang laman ng liham mo? Sa kabilang silid si Teresa ay nakangiti habang nakasandal sa upuan. Nakataas ang mga paa at may hawak na baso ng red wine. Tinanggap na, sabi niya sa sarili. Matalinong anak ko.
Hindi niya hahayaang maninlang pa siya ng babaeng yun. Sa drawer ng kanyang vanity table, nakatago ang tunay na liham. Isang sulat na sinulat na Elaine noon pangkasal nila. Doon niya ginaya ang perma, kinopya ang mga korba ng letra. Isang dating gift card ang ginamit niyang batayan ng handwriting. Sinelyohan niya ito at inabot kay Leo noong umaga pagkatapos ng iskandalong pagbisita ni Elaine. Iniwan niya to sa labas ng gate. Wika niya noon na kaswa lang. Aamin din pala sa wakas. Buti na lang anak, mas makakabuti to sa'yo. Si Leo naman bagamat masakit sa loob ay hindi na nagtanong pa. Ang sakit na dulot ng pagkakabigo ay mas malakas kaysa sa kutob ng puso. Gusto na lang niyang manahimik. Gusto niyang maniwala na tama ang kanyang ina. Habang lumalalim ang gabi, naglalakad si Elaine sa gilid ng kalsada. Dumaan siya sa pawn shop para sa simpleng layunin. Ibenta ang natitirang hikaw na regalo ni Leo noong anniversary nila. Mura lang ang halaga noon, pero sapat na para makabili ng gatas at sinangag na itlog. Pagbalik niya sa inuupahang kwarto, kinapa niya ang envelope sa ilalim ng banig. Naroon ang ultrasound. Maliit pa ang bata. Tumitibok-tibok. Buhay. Hindi mo naman kailangan ng pangalan ng tatay mo anak para mabuhay ka. Bulong niya. Hindi mo kailangan ng ama mo kung hindi naman niya kayang manindigan. Pero ang hindi niya alam, sa kabilang dako ng syudad, ang ama ng kanyang dinadala ay nakatitig sa malamig na papel ng isang kasinungalingan. Lumipas ang isang linggo, sa opisina ng Delgado Enterprises, hindi mapakali si Leo. Kahit nakatutok sa laptop, wala siyang maayos na nababasa. Tumunog ang cellphone niya. Si Daphne, ang kasintahang itinatakda ng ina niya. Dinner mamaya, ha? Table for 2 at the Imperial. Sige, matamlay niyang sagot. May problema ka ba? Usisa ni Daphne. Wala, pagod lang. Hindi niya masabi. Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit. Kahit meron ng closure, may kung anong pakiramdam siyang hindi mapakali. May parang humihila sa kanya pabalik sa gabing umiiyak si Elaine sa harap ng gate. Sa boses nito, sa pakiusap. Leo, anak mo to. Pero may sulat. At nakasulat doon na hindi siya ang ama. Kung nagsisinungaling siya, bulong niya sa sarili. Bakit pa siya aamin sa sulat? Hindi niya alam. Hindi naman pala si Elaine ang sumulat noon. Bumaha ng ulan ng syudad. Bawat patak ng tubig mula sa langit ay parang hampas ng malamig na kamatayan sa balat na Elaine. Sa ilalim ng isang lumang karatula ng pawn shop, nakasandal siya. Iyakap-yakap ang sarili habang kumikirot ang kaniyang tiyan. Sumisigaw ang katawan niya. Malapit na. Malapit niya ng iluwal ang buhay na ilang buwan niyang iningatan. Walang ospital, walang asawa, walang ni isang kamag-anak. Diyos ko, huwag naman sana pa ngayon. Hindi dito. Nanginginig ang kanyang tinig habang pinipilit ipitin ang mas lumalakas na kirot. Dumudugo ng palda niya. Basang-basa na siya ng ulan. Humahalo ang dugo sa putik sa semento. Walang sumasaklolo. May ilan siyang sinigawang dumaraan. Kuya, Ate, tulungan niyo po ako, manganganak po ako. Pero ang mga mata ng tao ay dumaan lang. Ang iba ay umiling pa. Ang iba, napatigil saglit ngunit nagpatuloy na parang wala silang narinig. May isang nagkunwaring may kausap sa cellphone. Yung isa naman tinakip ang payong sa mukha para hindi siya makita. Ang ginaw. Ang ginaw. Nanginginig na si Elaine habang bumabuelo sa bawat kirot. Napapaupo siya sa semento. Walang hiya, walang takot. Dahil ang tanging natitira lamang sa kanya ay ang buhay ng anak sa sinapupunan niya. At doon, sa gitna ng ulan at putik, dumaan ang isang matandang babae na may dalang kariton. Nakapamaypay ito at may suot na sira-sirang sombrero. Nang mapansin si Elaine, agad itong huminto.
Nako, Iha, anong nangyayari sa'yo? Nay, tulungan niyo po ako. Manganganak na po ako. Hindi naman na nagdalawang isip ang matanda. Iniwan nito ang kariton at agad na lumuhod sa tabi ni Elaine. Tinanggal nito ang suot na balabal at binalot kay Elaine. Wala nang hiya ang lipunang to. Wala malang gustong tumulong. Bulong ng matanda habang nilalatag ang karton mula sa kanyang kariton. Magpakatatag ka, anak. Kahit wala tayong pamilya. Pumunit ang hangin kasabay ng malakas na ungol na Elaine. Sa pagitan ng binti niya, lumalabas na ang sanggol. Kagatlabi siyang umere, habang pinapahid ng matanda ang pawis sa kanyang noo. Konti na lang, Iha, lalabas na. Isang malakas at mahabang sigaw na may kasamang iyak. Ilang segundo pa, may tunog na mas mahalaga kaysa sa ulan. Ang unang iyak ng sanggol. Lalaki, Iha, lalaki. Mabuhay ang anak mo. Napaiyak sa Elaine. Hawak-hawak ang bagong silang na sanggol. Duguan, nanginginig. Ngunit buhay. Anak ko, anak ko. Nilapat ng matanda ang sarili niyang blouse para isapin sa sanggol. Wala silang gatas. Wala silang lampin. Pero buhay ang bata. Wala kang dapat ikahiya, anak. Hindi ka man nanganak sa ospital at sa lansangan lamang. Pero pinalad ka pa rin at buhay ang bata at malakas ang iyak. Kinabukasan ginising si Elaine ng banayad na sinag ng araw. Nakahiga siya sa ilalim ng tulda ng isang abandoned bakery. Pinayungan ng trapal na hiram ng matanda. Sa tabi niya natutulog ang sanggol, nakabalot sa lumang kumot na may cartoon print. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ng matanda habang naglalako ng puto sa harap ng bakery. Napatingin si Elaine sa sanggol. Hinaplos niya ang noo nito. Maliit pa ang katawan, nangingitim ang kuko sa lamig ng gabing itinawid. Miggy, bulong niya. Miggy Delgado. Kahit hindi niya man kami kinilala, karapatan ng anak ko ang apelyido ng kanyang ama. Hindi ako makakatagal dito. Wika ni Elaine sa matanda habang tinutupi ang trapal. Nay, salamat po sa lahat. Pero kailangan ko nang maghanap ng matutuluyan. Hindi ko po pwedeng palakihin ang anak ko sa kalsada. Gumiti ang matanda, bagamat may lungkot sa mata. Anak, ang mundo'y walang puso para sa mga katulad natin. Pero kahit ganon, may mga anak na tulad mo ay palaban. Hindi man kita palaging matutulungan, pero pag kailangan mo ng puto at pandesal, alam mo kung saan ako matatagpuan. Yumuko si Elaine, hinalikan sa pisngi ang matanda. Salamat, Nay. Hindi ko ho kayo makakalimutan. Bitbit si Miggy, lumakad si Elaine sa gilid ng kalsada. Pagod, sugatan, at baon sa takot sa hinaharap. Ngunit mayakap siyang maliit na kamay. Habang ang ibang ina ay may nursery, may crib at may shower, si Elaine may karton, trapal at gatas na tinitimpla sa baso ng mineral water. Ngunit buo ang pangako niya sa kanyang anak. Hindi mo mararamdaman na iniwan kita. Masikip ang barong-barong. 2 kahon ang nagsisilbing mesa. Ang banig ay butas-butas at ang tanging bentilasyon ay ang siwang sa bubong na may tuwalya. Naroon si Elaine, pawisan, nanginginig habang bitbit si Miggy sa isang tela na nakasabit sa kanyang katawan. 3 buwan na si Miggy. Nangingitim ang ilalim ng mata ni Elaine. Halos hindi siya kumakain ng maayos mula nang nanganak. Tuwing gabi, gatas muna ni Miggy ang inuuna bago ang sarili. Ang kanin niya, minsan lugaw na may asin, minsan wala. Inuubo ka na naman, anak. Bulong niya habang pinupunasan ng likod ng bata. Lumabas siya sa barong-barong para pumunta sa malapit na palengke. May dalawa siyang dalang balot ng recyclable plastic. Plano niyang ibenta ito sa junk shop kapalit ng 18 pesos. Sakto panggatas. Habang naglalakad sa ilalim ng matinding araw, biglang lumabo ang paningin ni Elaine. Nagdodoble ang lahat ng bagay.
Parang lumulutang ang paligid. Humihigpit ang hawak niya sa anak. Teka, bakit ang dilim? Bigla na lang siyang natumba. Nagmulat siya sa kawalan. Madilim, walang hugis at wala siyang makita. Sinubukan niyang igalaw ang mga kamay at paa. Nandyan! Naramdaman niya si Miggy sa tabi. Umiiyak. Anak, Miggy? Anak, nasan ka? Nagpapanik siya. Nasan ka? Tinangkang bumangon na Elaine ngunit sumakit lang ang ulo niya. Ramdam niya ang bigat ng katawan at pananakit ng batok. Bumagsak siya ng malakas. Pero mas masakit ang katotohanang wala siyang makita. Bakit? Bakit madilim? Diyos ko, ano nangyayari sa akin? Maya-maya pumasok si Juno, ang anak ng matandang vendor na tumutulong sa kanya noon. Dala nito ang tubig at tuyong tinapay. Manang Elaine! Sigaw ni Juno. Narinig namin mula sa tindera na natumba ka daw kanina. Tapos nakita ka ni Kuya Junjun. Nakahiga ka sa tabi ng bangketa. Bit-bit si baby. Buti na lang masalukan ni Aling Fe. Hindi agad nakasagot si Elaine. Nanginginig ang kamay niya. Tumulong luha. Juno. Hindi ako makakita. Napaatras si Juno. Ha? Hindi mo kami makita? Umiling si Elaine. Parang may kortina sa mata ko. Madilim. Bigla na lang. Ang anak ko, Juno. Ang anak ko. Umiiyak si Elaine habang pilit kinakapa si Miggy sa tabi. Nakuha niya ang braso nito at agad isiniksik sa kanyang dibdib. Sorry anak. Sorry. Sa loob ng 2 araw walang pagbabago. Si Elaine ay pansamantalang nawala ng paningin dahil sa matinding stress, dehydration at kakulangan sa sustansya, ayon sa hilot na tinawag ng mga kapitbahay. Kung hindi ito babae, matagal nang bumigay itong katawan. Bulong pa ng hilot. Pinilit kang magtagal ang pagmamahal dahil sa anak. Pero hindi siya tumigil. Kahit bulag, pilit pa rin siyang lumalakas sa loob ng barong-barong. Buhat si Miggy. Kapag oras na ng pagdede, hawak-hawak niya na ang bote. Umaasang tama ang butas ng bibig. Kapag umiiyak si Miggy, nakaupo siya sa sahig. Mahigpit ang yakap, kahit minsan nagkakabuhol ang tela at katawan. Isang gabi habang pinapalitan niya ang lampi ni Miggy, biglang dumuos-dos ang katawan ng bata mula sa maliit na kutsyon. Napadaos-dos ito pababa, patungo sa gilid ng upuang may matutulis na pako. Miggy! Agad na gumapang si Elaine at sa sobrang bilis, hindi na siya nag-isip. Sa di kalayuan ng boses ni Miggy, itinapon niya ang sarili at sinalag ang pagkahulog ng bata. Tumama ang braso niya sa matulis na kahoy. Nasugatan siya. Pero ligtas si Miggy. Umiiyak ang sanggol, pero agad itong tumahimik sa bisig ng ina. Niyakap na Elaine ang bata ng mahigpit. Hindi siya humikbi, pero tumulong luha niya. Huwag ka matakot anak. Kahit bulag ako, hindi kita pababayaan. Makalipas ang 3 araw, unti-unti nang bumabalik ang paningin ni Elaine. Una, liwanag lang. Tapos anino. Hanggang sa makita niya ng muli ang malabong anyo ng mukha ni Miggy. Salamat, Panginoon. Bulong niya habang nangingilid ang luha. Pinunasan niya ang mata at tuluyan ng natanaw ang maliit na ngiti ng sanggol. Ang batang kahit sa dilim, siya pa rin ang liwanag. Makalipas ang 7 taon, lumaki si Miggy na parang ibang bata. Payat, maputla, pero may ningning sa mga mata. Sa kabila ng kahirapan at madalas sa pagkakasakit, siya ay matalino, masayahin at palaging handang tumulong. Sa maliit na barong-barong sa gilid ng pier, naroon siya't nag-aaral ng abakada gamit ang lumang cardboard na ginagawang blackboard ni Elaine. Sa kanyang tabi, may lumang notebook na pinulot lang sa basurahan, kinapitan ng tape. Ginuhitan ng maraming puso at pangalan nila ni Nanay. Nanay, tingnan mo! Masiglang sigaw ni Miggy. M is for Miggy, katulad ko.
Ngumiti naman si Elaine habang naglalabas sa batya. Pawisan pero punong-puno ng pagmamahal sa anak. Ang galing mo anak, pero din yan para sa mahal na mahal kita. Tumawa naman si Miggy at himakap kay Elaine mula sa likod. Ngunit nang bigla siyang umubo, hindi ito pangkaraniwang ubo. Malalim, parang may kasamang hika. Miggy, nag-aalalang tanong ni Elaine. Masakit ba ang dibdib mo? Umiling si Miggy na kahit may luha sa gilid ng mata. Hindi po, Nay, okay lang po ako. Pero sa loob-loob na Elaine, matagal na siyang nag-aalala. Ilang beses nang nagkakaubo si Miggy tuwing gabi. Minsan hindi ito makatulog sa paghingal. May mga pagkakataong hinihimatay ito sa init, ngunit hindi ito napapacheck up ng maayos. Kulang ang pera at bawal sa trabaho ang lumiban. Sa araw, si Elaine ay nagtatrabaho sa pier bilang kargadora. Sa gabi naman ay namamasukan siyang labandera sa kabilang barangay. Sa pagitan ng dalawang trabaho, naglalakad siya pa uwi. Dala ang bigas o kung may swerte, isang sardinas o itlog. Ngunit kahit pa pagod at bangag sa trabaho, hindi niya kailanman pinabayaang mag-isa si Miggy tuwing gabi. Nay, wala ka pa ring pahinga. Wika ni Miggy minsan habang pinapahid ang pawis sa batok ng ina. Ako na lang po maglaba minsan. Huwag ka mag-alala sa akin anak. Ang importante ay lumakas ka. Mag-aral ka. Ikaw ang pangarap ko. Minsang gabi habang natutulog si Elaine, napabalikwas siya sa iyak ng anak. Nay, ang sakit po ng dibdib ko. Agad siyang bumangon. Kinapa ang noo, hindi mainit. Pero nanginginig si Miggy. Halika, maghihilot si nanay ha. Habang minamasahe ang likod ng anak, tuloy-tuloy ang luha niya. Pigil ang hikbi. Kahit si Miggy, ramdam ang takot. Nay, okay lang po ba ako? Huwag ka mag-alala ha. Minsan lang to. Baka nilamig ka lang. Bukas, igagawa kita ng salabat. Hindi niya masabi ang totoo. Ilang gabi niya nang binibilang ang hininga ng anak kung kailan ito sumisikip. Ilang gabi na siyang nananalangin na sana huwag munang kunin. Sa eskwelahan, top 3 si Miggy sa klase. Madalas siyang pinupuri ng guro, pero minsan pinagtatawanan din ng mga kaklase dahil sa payat niyang katawan at madalas na pag-ubo. Ba't ka ba parang laging mahika, Miggy? Usisa ng kaklase. May sakit ka ba? Ngunit sumagot lang si Miggy ng simpleng, mas okay na to kaysa wala kang nanay. Tahimik ang mga kaklase dahil alam nilang walang ama si Miggy. Pero ang pagmamahal sa kanya ng ina, halatang buo. Isang araw, habang pinupunasan ni Elaine ang pawis niya sa pier, napatigil siya sa pagkarga ng kahon. Napaupo siya saglit at tiningnan ang litratong luma sa wallet. Si Miggy, 5 taong gulang, nakangiti, may bahid ng ubo sa mata. Lumalaban ka anak, bulong niya. Kaya ako rin, lalaban ako. Kahit ilang trabaho pa to. Sa huling bahagi ng gabi habang natutulog si Miggy sa banig, pinagmamasdan siya ni Elaine. Walang ilaw, tanging sinag ng buwan ang bumabalot sa silid. Huwag kang bibitiw anak ha, bulong ni Elaine. Kahit pagod na ang katawan ko, ikaw ang nagiging lakas ko. At habang nakatulog si Elaine sa tabi ng anak, hindi niya alam, bukas, masihira pa pala ang laban. Pero ang batang si Miggy, kahit may sakit sa puso, ay patuloy na lalaban. Dahil sa kanyang ina na hindi siya kailanman iniwan. Maghahating gabi na nang biglang mapabalikwas si Elaine mula sa pagtulog. Hindi dahil sa init o ingay ng mga daga sa bubong, kundi sa isang tunog ng basag na hininga. Anak, mabilis siyang tumayo at lumapit sa banig kung saan natutulog si Miggy. Ang bata ay pawisan, nanginginig, namumutla ang labi, at ang dibdib ay parang pinipiga ng hindi nakikitang kamay. Miggy? Miggy anak, gising! Gising! Hindi na siya sumagot. Nangisay ang buong katawan ng bata at bumula ang bibig. Diyos ko,
Huwag niyo siyang kunin sa akin. Huwag ngayon. Kumapit si Elaine sa anak. Patuloy na tinatawag ang pangalan nito habang dinuduyan. Ngunit nang tumigil na ang paghinga ni Miggy, nagmadali siyang lumabas sa barong-barong. Bitbit ito sa bisig. Tumabit kayo! May sakit ang anak ko! Sigaw niya habang tumatakbo sa eskinita. Sa maliit na barangay clinic na bukas tuwing gabi, sinalubong siya ng matandang nurse. Ano nangyari? Bigla na lang siyang nangisay. Hindi siya humihinga ng maayos. Pakiusap, tulungan niyo kami. Agad na pinasok si Miggy sa loob. Habang si Elaine ay nananatili sa labas, nanginginig, humahagulgol. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang nurse. Okay na siya ngayon. Nag-seizure siya. Kailangang ma-check up kaagad sa malaking ospital. May posibilidad rin na konektado ito sa kalagayan ng puso niya. Puso? Halos hindi makapaniwala si Elaine. May problema sa puso ang anak ko. Hindi kami sigurado pero kung ako sa'yo, ipa-check up mo siya. Kailangan ng pediacardiologist. Huwag mo nang patagalin pa. Napaupo si Elaine, nanginginig. Wala siyang pera. Wala siyang kakilala. At ang ospital, malayo, mahal. Kinabukasan habang natutulog si Miggy sa tabi niya, binuksan niya ang lumang kahon sa ilalim ng banig. Nandoon pa rin ang singsing, ang wedding ring na ibinigay ni Leo noong kasal nila. Simpleng disenyo, may maliit na ukit sa loob. Walang hanggan, L and E. Matagal niya itong itinatago. Kahit sa lahat ng kahirapan, hindi niya nagawang isangla o ibenta ito. Para sa kanya, ito na lang ang huling bakas ng pagmamahal na totoo. Ngunit ngayon, tinitigan niya si Miggy. Humihinga pero mahina. Ang anak na isinugal ang lahat sa mundo para mabuhay. Hinawakan niya ang singsing. Inilagay sa palad at saka siya bumulong. Patawad, Leo. Para ito sa anak mo. Sa pawn shop sa kanto ng Palomar Street, pumasok si Elaine ng may lungkot at kabigatan sa dibdib. Hindi siya tumingin sa gwardya. Diretso siya sa teller. Isasangla ko po. Kinuha ng lalaki sa loob ang singsing at tiningnan sa liwanag. 14K gold, may personal engraving, walang diamond. Pwede ko ibigay 2,500. Pwede po bang 3,000? Pang ECG lang ng anak ko. Umiling ang lalaki. Standard rate, kung gusto mo 2,500 na lang talaga. Hinila ni Elaine ang hininga at sa wakas tumango. Paglabas niya sa pawn shop, hawak niya ang cash. Pero pakiramdam niya may bahagi ng pagkatao niyang isinuko rin. Hindi lamang singsing ang isinangla niya, kundi alaala ng pagmamahalan. Kahit gaano kasakit ang wakas nito. Pag-uwi, binili niya agad ang kailangang gamot ni Miggy, tsaka nagtungo sa pampublikong ospital para sa schedule ng check-up. Kahit mahaba ang pila, kahit ubos ang lakas niya, hindi siya aalis. Gagawin niya ang lahat para mabuhay ang anak. Kinagabihan habang nagpapahid siya ng Vicks sa dibdib ni Miggy, bigla itong nagmulat ng mata. Nay, bakit ka umiiyak? Napatingin si Elaine. Hindi niya namamalayang lumuluha na pala siya. Hindi anak, mainit lang ang mata ko. Ngumiti si Miggy, bagamat may kahinaan ang boses. Salamat po, kasi kahit pagod ka, hindi mo pa rin ako iniiwan. Yumakap si Elaine sa anak, at sa sarili binitiwan niya ang panalangin. Leo, kahit kailan hindi mo siya nakita, pero sana maramdaman mong siya ang pinakamagandang bahagi ng buhay natin. Sir Leo, tapos na po ang ocular sa bagong warehouse. Nasa van na po si Engineer Rufino. Diretso na po sa Pier B para sa inspection. Ani ng kanyang driver habang binubuksan ang pinto ng SUV. Si Leo Delgado, CEO ng isa sa pinakamalaking shipping and port logistics company sa bansa, ay tahimik lamang. Suot ang navy blue suit, nakasalamin at may hawak na tablet kung saan naka-flash ang mga financial charts. Ngunit kahit anong graphs ang makita niya, may parte ng isip niyang hindi matahimik. Bumaba ang van para maglakad ng kaunti. Nasa gitna sila ng bangketa ng Palomar Street.
Isang kalye na karaniwang dinadaanan ng truck vendors at mga batang lansangan. Boss, baka gusto niyo pong dito muna tayo sa tabi. Traffic po sa port entrance eh, sabi ng driver. Si Leo naman habang naglalakad ay napalingon sa isang maliit na pawn shop. Sa labas may simpleng display ng mga singsing, kwentas, relo, at isang bagay ang agad na pumatak sa paningin niya. Isang simpleng wedding ring. Maliit ang bato, may engraving sa loob. Napalapit siya. Tinukod ang kamay sa salamin. May naramdaman siyang kakaiba sa dibdib. Tila may humigop ng kanyang hininga. Dahan-dahan niyang binasa ang ukit sa loob ng singsing. Walang hanggan, L&E. Tumigil ang mundo na Leo. Hindi maaari. Bulong niya. Parang nanumbalik ang lahat. Ang araw ng kasal nila ni Elaine. Kung paano niya itong isinuot sa daliri nito habang sila'y umiiyak sa harap ng altar. Ang halakhak nila sa honeymoon. Ang gabing pinangako niya sa babae na walang hanggan. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Pumasok siya sa pawn shop. Tumunog ang bell sa pinto. Magandang hapon po, sir. Bati ng teller. Itinuro ni Leo ang singsing. Gusto ko yung singsing na yan. Kailan lang to dinala dito? Tumingin sa logbook ang teller. Mga 3 araw na po nakalipas, sir. Isang babae po ang nagsangla. Parang medyo payat po. Mukhang pagod. May dala nga siyang bata eh. Naligas ang katawan ni Leo. Anong pangalan niya? Confidential po, sir. Pero kung di po niya babalikan sa loob ng 30 days, pwede na po namin ibenta sa inyo. Hindi siya nakapagsalita agad, pero pinilit niyang maging kalmado. Bibilhan ko na, ngayon din. Magkano? Pag-uwi sa opisina, hindi na mapakali si Leo. Inikot-ikot niyang singsing sa mesa. Paulit-ulit at para siyang hinahabol ng multo ng nakaraan ng isang babaeng iniwan niya at ng anak na maaaring kailanman ay hindi niya nakilala. Elaine, mahinang bulong niya. Tiningnan niya ang singsing at muling binasa ang ukit. Walang hanggan, L&E. Biglang pumatak ang luha sa mata ni Leo. Mabilis siyang pinunasan. Pero huli na. Ramdam niya ang pusong matagal niya nang tinigasan. Unti-unting nababasag. Sa kabilang dako ng syudad, walang kaalam-alam si Elaine na muling nakita ng dating asawa ang singsing na isinangla niya para mailigtas ang anak. Habang pinapainom niya ng gamot si Miggy, walang ibang nasa isip kundi ang susunod na bayarin. At kung kailan ulit siya makakahanap ng racket para madagdagan ng kita. Ngunit ang kapalaran, unti-unti nang bumabalik sa kanya. Isang araw ng Lunes, mas maagang dumating si Leo sa opisina. Maaliwalas ang langit. Pero sa loob ng puso niya ay may makapal na ulap. Sa kanyang mesa nakapatong pa rin ang singsing. Ang singsing na isinangla ni Elaine. Paulit-ulit niya itong tinitingnan. Hawak. Nilalapit sa kanyang dibdib na para bang may sagot itong hawak sa lahat ng kanyang mga tanong. Anong dahilan, Elaine? Bakit mo to sinangla? Bulong niya sa sarili. Buhay ka ba? Kamusta ka? Nasaan ka na? Habang nakatayo sa harap ng salamin ng kanyang opisina, dumating naman si Ramon. Ang kanyang loyal na assistant na siyang palaging nasa likod ng bawat kilos niya sa kumpanya. Sir Leo? Mahinang tawag na Ramon. May kailangan po kayong malaman. Sabihin mo. Nag-atubili ang lalaki. Hawak ang tablet habang tila kinakabahan. Nag-inspection po kami sa pier kahapon at isa po sa mga tauhan sa area nagsabing may kargadora raw po doon na kakaiba. Babaeng payat at laging pagod pero masipag daw. Gabi-gabi raw tuwing break, lumalayo sa iba't umiiyak habang may hawak na larawan. Napalingon si Leo. Larawan? Opo sir, larawan daw ng isang bata. Huminga ng malalim si Leo. At? May nagsabi pong ang pangalan niya ay Elaine. Nanginig ang kamay ni Leo. Napaupo siya, parang tinamaan ng kidlat. Ilang taon niya nang hindi naririnig ang pangalan iyon mula sa bibig ng ibang tao. Ilang taon na rin siyang tumatakbo palayo sa alaala. Sigurado ka?
Tanong niya na halos bulong. Sir, ipinahanap ko na po sa isang tauhan natin sa pier ang CCTV. Hindi malinaw pero ito po oh. Iniabot ni Ramon ang tablet. Tumambad kay Leo ang kuha sa surveillance camera. Isang babae, halos hindi na makilala sa dumi, pawis at hapdi ng buhay. Nakasalampak sa tabi ng malaking container. Yakap-yakap ang isang lumang litrato. Umiiyak. Nilalaro ang dulo ng papel habang nakatingin sa langit. Boss, ang dating misis nyo. Kargadora sa pier. Gabi-gabi umiiyak habang tinititigan ang litrato ng anak ninyo. Hindi agad nakapagsalita si Leo. Nakatingin lamang siya sa screen habang unti-unting lumalabo ang paningin niya sa sariling luha. Hindi. Hindi to pwede. Napasandal siya sa upuan. Hawak-hawak ang dibdib na tila tinutusok ng bawat eksenang napanood niya. Boss, ano pong gusto niyong gawin? Tahimik lang siya hanggang sa bigla siyang tumayo. Cancel all my meetings. Sir? I said cancel all my meetings. I want to see her now. Mabilis ang naging galaw ng lahat. Pinatawag ni Leo ang kanyang driver, pinahanda ang sasakyan, at hindi na nagsuot ng formal coat. Isang simpleng polo at jeans lang ang isunuot niya, hindi bilang CEO kundi bilang lalaking minsang umibig at iniwan ng babaeng yon. Habang nasa sasakyan, hindi siya mapakali. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala siyang iniisip na negosyo. Wala siyang pakialam sa stock prices, board meetings o investors. Iisa lang ang laman ng isip niya, si Elaine. Patawarin mo ako. Hindi kita pinaniwalaan. Hindi kita pinaglaban. Samantala sa pier, kakatapos ng buhatin ni Elaine ang ika-11 kahon. Hingal na siya. Nanginginig ang tuhod, pero wala siyang choice. Si Miggy ay kailangang dalhin muli sa check-up ngayong linggo. Nag-break siya at umupo sa likod ng container. Mula sa bag, hinugot niya ang luma at kulukot na litrato ni Miggy. Tingnan mo to anak ko. Bulong niya habang pinupunasan ang mukha ng anak sa larawan. Lalaban pa si nanay, konti na lang. Ang hindi niya alam ay paparating na isang sasakyan. Isang nakaraan na matagal niyang inilibing at isang katotohanang matagal nang gustong mabuhay muli. Maagang umalis si Leo mula sa kanyang kondo nang hindi nagpapaalam kanino man. Tahimik siyang sumakay sa SUV na walang plaka, walang driver, at gusto niyang siya mismo ang magmaneho. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nababagabag mula nang makita ang singsing sa pawn shop. Hindi rin siya mapakali sa mga ulat ni Ramon tungkol sa isang babaeng kargadora na umiiyak habang may hawak na lumang litrato. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta ngayon sa pier. May sinabi si Ramon kahapon na may batang payat, laging inuubo, na laging kasama ang babaeng iyon. Wala pang pangalan, walang detalye. Pero may kutob si Leo. Pagdating niya sa port area, naglakad siya sa gilid ng loading zone. Nagmamasid sa paligid. Doon niya unang nakita ang bata. Maliit ang katawan, pero tanga ng bigat ng kahon na parang kay hirap buhatin. Pawisan, maputla, at inuubo habang naglalakad kasabay ng ibang port helper. Napahinto si Leo. Hindi niya maipaliwanag pero parang huminto ang mundo niya. Hindi dahil sa pagkakakilanlan, dahil wala pa naman siyang alam tungkol sa bata, pero dahil sa itsura. Ang mga mata nito, ilong, hugis ng mukha, at lalo na ang biloy sa pisngi na lumalabas sa bawat ngiti. Parang siya. Napalunok si Leo. Hindi siya makagalaw. Hindi niya nilapitan ang bata. Sa halip, sinundan niya ito mula sa malayo. Nang matapos ang round ng buhat, naupo ang bata sa ilalim ng container. Naglabas ito ng bimpo at pinunasan ng noo. Pagkatapos ay inubo ng malalim. Doon siya kinabahan. Nilapitan niya si Ramon na kasunod niya. Yung bimpo, kailangan ko makuha yan. Huwag mo hayaang makita ko. Sabihin mo sa supervisor na may internal medical survey para sa welfare. Sir, ano pong gagawin natin sa bimpo? Tumalikod si Leo.
Mahigpit ang tono. DNA test. Confidential. Ipadala sa genetics diagnostics ngayon din. Gamitin ang pangalan ko. Hindi na sila magtatanong. Kinagabihan na sa opisina si Leo. Tahimik. Inikot-ikot niya ang ballpen habang nakatitig sa tablet na walang laman. Walang meeting, walang email. Walang board update. Puro paghihintay. Isang ding ang sumira sa katahimikan. Subject, DNA paternity test result. Sender, genetics diagnostics. Attachment, test results, Leo, and Miggy. Napalunok siya bago pinindot ang attachment. Paternity test result. Tested alleged father, Leo Enrique Delgado. Child, Miguel Alvarez. Probability of paternity, 99.99%. Hindi siya agad gumalaw. Tahimik lang siya. Nakatitig sa screen. Wala pa siyang sinasabi. Walang luha. Walang emosyon. Wala pa. Ngunit malinaw ang sinasabi ng papel. Ang batang iyon ay anak niya. Tumayo siya at pinatay ang tablet. Tumalikod mula sa mesa. Walang kahit isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Walang kahit isang reaksyon. Hindi pa ngayon. Hindi pa niya kayang damhin. Hindi pa. Pero alam niya, may kailangan siyang harapin. Tahimik ang opisina ni Leo kinabukasan. Wala ang karaniwang ingay ng printer. Wala ang sunod-sunod na tawag mula sa marketing. At wala ang malutong na pagtawa ng mga board members. Tanging ang pag-ikot ng ceiling fan at mahinang tunog mula sa pader ang naririnig. Nasa likod ng blind si Leo. Nakatingin sa tanawin ng lungsod mula sa ika-20 palapag ng kanilang gusali. Sa mesa nakabukas pa rin ang tablet. Naka-freeze ang screen sa DNA result na binuksan niya kagabi. Probability of paternity, 99.99%. Hawak niya ang singsing. Ang singsing na minsang isinangla. Umiikot ito sa pagitan ng hindalakit hinduturo niya. Pero hindi niya magawang isuot muli. Para bang walang karapatan. Anak ko pala siya. Mahinang bulong niya. Hindi iyon tanong. Hindi rin iyon pagtataka. Isa itong pag-amin. Isang mabigat, masakit at mapait na pag-amin. At hindi ko siya pinaglaban. Bumalik sa alaala niya ang gabing lumapit si Elaine sa gate. Basa ng ulan, hawak ang tiyan. Leo, buntis ako. At anak mo to. At ang sagot niya, pagsara ng pinto. Pag-utos sa gwardiya na paalisin ito. At pagyakap sa liham na hindi naman totoo. Liham na sinulat hindi naman ni Elaine, kundi ng taong pinagkatiwalaan niyang mas kilala kesa sa sarili niya. Ang sariling ina. Bakit ako naniwala? Tanong niya sa sarili. Bakit hindi ko siya pinakinggan? Napaupo siya. Hawak ang sinturong relos na minsang binili niya para sa anak na hindi niya kailanman nakilala hanggang ngayon. Miggy. Iyon ang pangalan ng bata. Bata na kamukhang kamukha niya na inuubo na nagtatrabaho sa pier. Na walang ideya ang sariling ama niya ay isa sa pinakamayaman sa buong bansa. Sir Leo? Tanong ni Ramon mula sa labas ng pinto. Pasok. Tumatawag po si Sir Geoffrey para sa quarterly update. Cancel all calls today. Napatingin si Ramon. Sir, gusto niyo po bang akong umalis ka na muna? Tumango ito, tahimik na lumabas. Mag-isa ulit si Leo. Sa wakas, hindi niya na napigilan tumulo ang luha. Hindi ang galit, hindi ang takot, hindi ang pagkabigla, kundi ang pagsisisi. Ilang taon niyang tinanggap na tapos na sila ni Elaine. Ilang taon siyang tumahimik na hindi nagtangkang alamin kung totoo nga ba na siya ang ama. Ilang taon siyang nagbulag-bulagan. At ngayong hawak niya na ang katotohanan, wala na siyang oras na maibabalik. Gusto niyang puntahan si Elaine. Gusto niyang harapin ito. Yumuko, humingi ng tawad. Gusto niyang yakapin si Miggy. Gusto niyang buhatin ito at sabihin, anak kita.
At ngayon alam ko na. Pero hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung may karapatan pa siya. Paano kung tuluyan na siyang isinara sa mundo ng mag-ina? Paano kung hindi na siya pinapatawad? At mas kinakatakutan niya, paano kung hindi na siya kailangan ni Miggy? Tumayo si Leo, lumapit sa salamin. Tiningnan ang sarili. Ang suit, ang mamahaling relo, ang kwarto na punong-puno ng yaman, lahat ito, tila wala ng saysay. Anong halaga ng lahat ng to? Mahina niyang tanong. Kung hindi ko malang nabantayan ang sarili kong anak. Pinilit niyang huminga ng malalim. Pinilit niyang maging kalmado. Pero ang dibdib niya ay parang binibiyak. Sa kabilang bahagi ng syudad, si Miggy naman ay natutulog habang hinihimas na Elaine ang likod nito. May kaunting lagnat, pero wala silang pambili ng gamot. Kinabukasan, balak niyang mangutang ulit kay Aling Bebang. Pag lumaki ka, anak, bulong ni Elaine, huwag mo sanang maranasang maging duwag. Hindi niya alam ang lalaking minsan niyang minahal at minura sa puso niya sa mga panahong pinakamahirap. Ngayon ay durog na. Makulimlim ang langit. May pagbabanta ng ulan sa hangin. Sa gilid ng pier, abala ang mga tao sa pagbubuhat ng mga kahon, sigawan at tunog ng truck. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay isang babae lang ang nakatayo sa ilalim ng waiting shed. Pawisan, pagod, yakap ang lumang backpack na puno ng delatang sardinas at gamot. Si Elaine. Kagagaling lang niya sa barangay clinic kung saan niresitahan na naman si Miggy ng panibagong gamot para sa ubot lagnat. Muli siyang nandumo sa presyo. Muli siyang nagtanong sa sarili kung hanggang kailan ba niya kakayanin ang katawan niya. Habang papauwi, bumuhos ang ulan. Hindi niya alintana ang pagkabasa. Sanay na siya sa ginaw, sa putik, sa ulan. Isang patak na lang sa dagat ng mga sakripisyong tinitiis niya, araw-araw. Elaine? Isang pamilyar na tinig ang lumusot sa ulan. Tumigil siya, dahan-dahang lumingon. Doon sa ilang hakbang lang ang layo, naroon si Leo, basa ng ulan. Walang payong, walang gwardya. Tanging siya at ang bigat ng katotohanan ang matagal nang tinatago. Leo? Mahina ngunit puno ng gulat ang tinig ni Elaine. Hindi siya makagalaw. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa ulan, kundi sa alaala ng gabi ng pagtalikod, ng sakit, ng pagsisinungaling. Lumapit si Leo, maingat, hindi sigurado. Para bang bawat hakbang ay isang hakbang papunta sa impyerno ng kanyang pagkukulang. Patawarin mo ako, bulong niya. Elaine, patawad. Gusto ko lang makabawi. Napatitig si Elaine sa kanya. Nakita niyang singsing na suot na ulit nito. Ang singsing na minsan niyang isinangla para mabuhay ang anak nila. Nakita niya ang mga mata nitong may luha na hindi bumabagsak. Pero wala siyang naramdamang awa. Isang malakas na sampalang tumama sa pisngi ni Leo. Hindi siya umiwas. Tinanggap niya iyon. Hindi mo kami binalikan. Nanginginig ang boses ni Elaine. Habang naghihirap kami. Habang nanganganak ako sa bangketa. Habang wala kaming makain. Habang akala ko mamamatay ang anak ko. Ang anak mo. Pinanood mo lang kami na mawala. Tumulo ang luha niya. Hindi niya na mapigilan. Hindi mo malang sinubukang alamin kung totoo ako. Mas pinili mong maniwala sa sulat kaysa sa sarili mong asawa. Mas pinili mong manahimik habang kami nilalamon ng kahirapan. Elaine, hindi mo kami pinaglaban. Putol niya. Hindi mo ako pinaniwalaan. At ngayong nalaman mong anak mo siya, lalapit ka na lang? Nanatiling tahimik si Leo. Basang-basa ng ulan pero hindi umalis sa pagkakatayo. Hindi ko alam kung may karapatan pa ako. Alam ko wala. Mahina niyang tugon. Pero kahit isang beses lang kahit isang pagkakataon, gusto ko magsimulang tumayo bilang ama ni Miggy. Napatingin si Elaine, nanginginig ang labi. Alam mo ba kung ilang gabi ko siyang pinatahan habang nilalagnat?
Ilang beses siyang nawala ng hininga habang niyayakap ko siya sa takot. Ilang beses akong hindi kumain para lang may gata siya. Tumango si Leo. Pilit pinipigilan ng emosyon. Hindi ko alam. At yun ang pinakamasakit. Pero gusto kong malaman, Elaine. Gusto kong bumawi. Kahit huli na. Katahimikan. Tanging patak ng ulan ang maririnig. Naglakad palayo si Elaine, pero bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Leo, tumigil siya. Hindi siya lumingon. Ngunit bumulong siya sa hangin. Kung gusto mo makabawi, hindi mo yan magagawa sa salita lang. Simulan mong tumayo, pero hindi sa harap ko, kundi sa tabi ng anak mo. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Si Leo naman ay naiwan sa ulan, nakayuko. Hindi niya alam kung tatanggapin pa ba siya ni Elaine, pero malinaw sa kanya ang dapat unahin. Ang batang iniwan niya ang hindi niya alam na siya pala ang mundo niya. Habang gabi na at natutulog si Miggy, tahimik lamang si Elaine sa gilid ng panig. Nagsusulse ng sirang damit ng anak. Sa ilaw ng munting bombilyang nakasabit sa kisame, aninag ang lungkot sa kanyang mata. Paulit-ulit ang eksenang naganap kaninang hapon. Ang muling pagkikita nila ni Leo, ang mga salitang binitiwan niya at ang pananampal na matagal niya ng kinikimkim. Hindi mo kami binalikan. Pero sa totoo lang, bahagi pa rin ng puso niya ang lalaking iyon. Naputol ang pag-iisip ni Elaine nang may marinig siyang katok. Hindi pinto, hindi dingding, kundi isang katok na alaala. Ang boses ng isang taong matagal nang wala. Anak, huwag mong hayaang lumunin ka ng galit. Sa dulo, anak mo pa rin ang dapat mong unahin. Boses iyon ng isang babae. Pamilyar, banayad, tila galing sa guni-guni. Tumulo naman ang luha ni Elaine, hindi dahil sa takot kundi sa pagkamis. Nay, bulong niya, kung nandito ka lang sana. Pagbabalik tanaw. Maulan, gabing-gabi sumisigaw si Elaine habang umiire sa gilid ng bangketa. Wala siyang kasama kundi ang kanyang hirap at dugo. Hanggang sa isang kariton ang huminto. Isang matandang babae. May puting buhok, payat at may malamlam na ngiti. May dala itong trapal, ilang damit at isang garapon ng mantika. Anak, hawakan mo to. Sige lang, huminga ka. Si Aling Rosa, isang maglalako ng putot kutsinta, ang unang tumulong sa kanya. Ito ang nagtabo ng katawan ni Elaine gamit ang trapal. Ito rin ang unang humawak kay Miggy nang maisilang ito sa ulan at putik. Sa sumunod na taon, si Aling Rosa ang nagsilbing ina ni Elaine. Tumira sila sa likod ng karinderya ni Aling Bepang, kung saan natutong maghugas ng pinggan si Elaine habang ang sanggol na si Miggy ay karga ni Aling Rosa. Siya rin ang nagturo kay Elaine na huwag mawala ng dignidad kahit sa gitna ng dumi at kahirapan. Kahit barong-barong lang ang bubong mo, kung malinis ang puso mo, reyna ka pa rin. 3 taon na ang lumipas. Nagsimula na maglakad si Miggy. Pero isang hapon, habang hinahabol niya ang isang lumulutang na plastic sa gilid ng pier, nadulas siya at muntik nang mahulog sa waterway. Napasigaw si Elaine. Miggy! Ngunit bago pa siya makatakbo, may humarang na sa bata. Si Aling Rosa na sa gulat ay natumba. Tumama ang ulo sa bakal ng container at nawala ng malay. Tumakbo si Elaine, niyakap si Miggy. Ngunit si Aling Rosa, hindi na bumangon. Sa murang sementeryo sa Navotas, doon inilibing si Aling Rosa. Si Elaine ang nagbuhat ng kabaong kasama si Juno, ang anak ni Aling Rosa, na noon ay 16 na at baguhan sa pier. Nay, iyak ni Juno habang hawak ang kamay ni Elaine. Wala na si nanay. Doon nagsimulang tumira si Juno sa barong-barong nila Elaine, bilang kapatid na rin ni Miggy. Sa bawat araw-araw, sa bawat gabing may sakit si Miggy, kasama nila si Juno. Sa bawat tagutom, sabay silang naghahati ng isang sardinas. Kasalukuyan. Habang binabalikan ni Elaine ang lahat ng ito, tumutulo ang luha sa kamay niya. Napalingon si Juno mula sa gilid ng pinto. Hawak ang pinatuyong mga labahin.
Bakit ka umiiyak, ate? Naalala ko lang si Nay Norsa. Umupo si Juno sa tabi niya. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong lahat ngayon. Tumango si Elaine. Iniligtas niya tayo ng walang kapalit. Kahit hindi niya ako anak, minahal niya ako na parang sariling dugo. Tahimik lang silang dalawa. Ramdam ang bigat, ramdam ang utang na hindi mababayaran. Alam mo, Juno, bulong ni Elaine, minsan naiisip ko, si Miggy, para siyang binibigay ni Nanay Rosa. Bago siya nawala, tiniyak muna niya may magpapatuloy ng pagmamahal. Sa kabilang banda naman ng syudad, si Leo ay nakatayo sa balkonahe ng konto niya. Hawak ang larawan ng DNA test. Hindi niya alam kung paanong babawi. Hindi niya alam kung may lugar pa ba siya sa mundo ng mag-ina. Pero narinig niya sa isip ang tinig ng isang hindi kilalang babae. Malambing, may otoridad. Kung gusto mong magsimula, hindi mo kailangang magsalita agad. Umpisahan mong sumunod. Magpakumbaba ka. Napatingin si Leo sa langit, sa ulap, sa hangin. Parang may bumubulong sa kanya. Maagang gumising si Elaine, hindi dahil sa gising na ang anak niyang si Miggy, kundi dahil sa ubo nitong mas lalo pang lumalim kagabi. Hindi na siya nakatulog. Ang bawat paghinga ng bata, parang patalim sa dibdib niya. Maikli, hirap, at may kasamang sipol ng pagod sa baga. Tahimik niyang pinahiran ng bimpo ang noon ni Miggy. Mahina ang bata, maputla. Kahit pilit niyang pinapakain ng sabaw at kanin, kulang pa rin sa lakas. Sa edad na 7, tila masyadong marupok na para sa isang bata na dapat ay naglalaro at tumatakbo. Napatingin si Elaine sa sirang orasan sa dingding. 5:00 pa lamang ng umaga. Pagkaluto ng lugaw, iniwan niyang natutulog si Miggy at nagtungo sa labas ng barong-barong. Sinalubong siya ni Juno na may dalang kaunting tinapay. "Hindi ka na naman natulog?" Tanong ni Juno, napansin ng eyebags ni Elaine. "Hindi ko matiis eh," sagot niya habang nilalapag ang kaldero ng lugaw. Parang palala ng palala ang pag-ubo niya. "Dinala mo na ba ulit siya sa health center?" Tumango naman si Elaine. "Sabi ng nurse baka kailangan daw talaga dalhin sa espesyalista. Pero saan? Paano? Wala naman tayong kakilala. Tsaka isa pa, wala rin tayong pera." Tumahimik si Juno. Gusto niya magsalita, magmungkahi ng kahit ano, pero alam niyang lahat ng opsyon ay ubos na. Habang kumakain sila ng tahimik, biglang nagsalita si Elaine. "Juno, may mga bagay na dapat mong malaman, pero hindi para sa lahat." Napatingin si Juno, matalim ang titig na Elaine. Hindi galit, kundi puno ng pasya. "Matagal na ako nagsasaliksik. Nakipag-usap ako sa isang volunteer doctor dati sa Pierre. Nang ipakita ko ang reseta ni Miggy, sinabi niyang mukhang congenital ang problema ng puso niya." "Congenital?" Ulit ni Juno. Ibig sabihin, sinilang siyang may diferensya. At habang lumalaki, palala ito ng palala. Kahit anong pag-iingat, darating din talaga sa punto na kakailanganin niya ng operahan. Ang totoo niyan. Huminga ng malalim si Elaine bago muling magsalita. Pinanatili niyang hindi manginig ang kanyang boses. Darating ang araw, kailangan niya ng heart donor. Natigilan si Juno. "Anong plano mo?" Tanong nito, bagamat takot na siya sa isasagot. Wala pa. Mabilis na sagot naman ni Elaine. "Pero kailangan ko maging handa. Hindi ko alam kung kailan darating yung araw. Pero habang maaga, gusto kong ihanda ang sarili ko. Magpakondisyon, kumain ng tama, bantayan ang health ko, para kapag dumating man yung pagkakataon." Hindi niya na itinuloy, pero naintindihan na ni Juno. Kinagabihan, habang hinihimas na Elaine ang buhok ni Miggy habang natutulog ito, huminga siya ng malalim at tumitig sa kisame ng kanilang barong-barong. Tahimik na pumatak ang luha niya sa basang buhok ng anak. "Panginoon, kung hindi niyo ako kayang bigyan ng mahaba pang buhay, sana lang
Hayaan yung mauna muna ako mawala, wag lang siya. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanatag si Elaine. Hindi dahil wala na siyang kinatatakutan, kundi dahil tinanggap niya na ang katotohanan. Tahimik siyang nagpapalakas, naglalakad tuwing umaga, umiiwas sa mataba at maalat, at sinisikap na maging mas malakas kahit pagod sa trabaho. Hindi pa panahon, hindi pa siya nagpapasya. Pero bilang ina, handa siyang ihanda ang sarili kung dumating man ang hindi inaasahan. Tahimik ang gabi. Sa loob ng maliit na health center na tinutulungan ng isang volunteer doctor, nakaupo si Elaine sa harap ng mesa. Nasa harap niya ang medical consent form, isang papel na tila mas mabigat pa sa lahat ng kahong binuhat niya sa PR. Ginang Elaine, mahina ang boses ng doktor. Hindi ko kayo pipilitin, pero malinaw sa batas. Kapag pinirmahan niyo ito, maaari kayong isailalim sa screening para maging direct donor ng puso para sa inyong anak. Tumingin si Elaine sa papel. Nanginginig ang kamay, ngunit buo ang loob. Akong ina. Kung ako lang ang tanging pag-asa niya, hindi na kailangan ng paliwanag. Kinuha niya ang ballpen at lumagda. Kasama ng tinta ang isang pasya na hindi na para sa kanya ang susunod na bukas. Sa barong-barong, mahimbing ang tulog ni Miggy. Gamit ang lumang cellphone ni Juno, nag-record si Elaine ng mensahe. Anak, kung sakaling hindi na ako magising, huwag mong iisipin na iniwan kita. Ang totoo, mas pinili kitang mabuhay. Ang pagmamahal ng isang ina, hindi laging kasama ka hanggang dulo. Pero sinisiguro niyang ikaw makakarating sa dulo. Sana, pagdating ng araw malaman mong mahal na mahal kita. Umiiyak na siya habang nagsasalita. Pinipigil ang hikbi. Itinago niya ang cellphone sa ilalim ng unan ni Miggy. Kinabukasan habang papunta sa ospital, sinamahan siya ni Juno. Tahimik si Elaine, tahimik si Juno. Sa loob ng jeep, hawak-hawak lang ni Elaine ang maliit na backpack na may laman lang na lumang panyo, rosaryo at letrato nilang tatlo ni Miggy. Isang larawang pinilit ipaprint sa murang tindahan. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng volunteer doctor. Ginang, handa na ang team. Sa edad ni Miggy, sakto na para tanggapin ang adult heart. Once na pumasa kayo sa final screening at maging match, pwede tayong mag-prepare ng schedule. Tumango si Elaine. Gusto ko, bago siya mag-birthday, gusto kong yan ang regalo ko. Sa hapong din yon, habang naka-admit pansamantala para sa tests, niyakap niya si Miggy ng mahigpit. Nay, ang higpit naman! Reklamo ni Miggy, ngunit nakangiti. Ginitian siya ni Elaine. Pilit na tinatago ang sakit sa puso. Kasi, ikaw ang pinaka-importanteng regalo ng buhay ko. At gusto ko, bago dumating ang kaarawan mo, may maibibigay rin ako sa'yo. Anong regalo? Tanong ni Miggy na nakangiting tuwa. Secret, pero tsak kong magugustuhan mo. Kinagabihan habang natutulog si Miggy sa tabi ng kanyang hospital bed, tumayo si Elaine at tumingin sa buwan sa labas ng bintana. Panginoon, kung ito po talagang kapalit ng paghinga niya, tinatanggap ko. Wala na po akong hihilingin pa. Kahit hindi na po ako magising bukas, basta siya lang po. Siya po ang mabuhay. Sumunod na araw, nakatakda na ang procedure. Lahat ng papeles ay ayos na. Screening, passed. Matching, suitable. Elaine is scheduled for pre-surgery briefing. Nang tanungin ko may huling-hiling, sumagot siya. Pakiusap. Yakapin ko lang ang anak ko bago ang araw ng procedure. Wala nang iba. Pag-uwi ng pansamantala sa barong-barong, sinimulan niyang ayusin ang mga bagay. Lahat ng pera sa alkansya, inilagay sa sobre na may sulat. Para kay Miggy, pang-ensayo mo sa pag-aaral, anak. Isang sulat ang iniwan niya sa ilalim ng banig para kay Juno. Alagaan mo siya. Kung may mapanaginipan ka tungkol sa akin, pakisabi sa kanya. Masaya na ako at huwag siyang magalit sa langit.
Sa huling gabi bago ang schedule na tulog silang magkatabi, mahigpit ang yakap na Elaine. Nay, ang weird mo nitong mga araw, ha? Sabi ni Miggy at nakangiting mainis. Tinutulugan mo pa ako, biro ni Elaine. Hindi, pero ang init mo, para kang electric blanket. Tumawa si Elaine, isang tawa na may halong luha. Kasi anak, baka bukas iba na ang hangin. Gusto ko maalala mo to na sa gabi ng regalo ko sa'yo, niyakap kita ng buong buo kong pagkatao. Sa likod ng mga salita, sa ilalim ng mga ngiti, may inang handang mawala sa ngalan ng pagmamahal. Sa ngalan ng buhay na minsan pa niyang binuo mula sa bangketa. At sa kanyang huling regalo, ang puso ng ina. Malakas ang tunog ng sapatos sa marmol na sahig sa ospital. Si Leo humahangos habang hawak ang medical folder na ipinadala ng private investigator. Halos mapunit ang papel sa higpit na pagkakahawak niya rito. Hindi siya makapaniwala sa binabasa niyang dokumento. Elaine? Si Elaine ang magiging donor para kay Miggy? Bumagsak siya sa upuan sa hallway. Nanginginig ang kamay. Namumuo ang luha sa mata. Hindi pwedeng ganito ang katapusan. Kahapon lang, nagsaliksik siya tungkol sa kondisyon ni Miggy. Ikinagulat niyang may nakalap ang investigator. Isang signed medical consent na may pangalan ni Elaine. Ayon sa record, approved na ang screening para sa directed heart donation. Voluntary donor, biological mother. Sabi niya sa papel. Doon niya unang naramdaman ang panlalamig ng buong katawan. Ang dating galit at sama ng loob natabunan ng takot. Takot na muli siyang mawalan. Sa operating floor ng ospital naghahanda na ang team. Nasa ICU na si Miggy, nakaprep na para sa transplant. Si Elaine naman nasa pre-op room, nakahiga, nakatitig sa ilaw ng kisame. Tahimik lang siya, payapa, handa. Salamat po, Diyos ko, bulong niya. Dahil hinayaan niyo akong mahalin siya hanggang huli. Pero sa basement floor ng ospital dumating si Leo kasamang ilang security personnel. Diretso sila sa admin office. Call off the procedure now. Mariing utos niya sa direktor ng ospital. Mr. Vergara, hindi po pwedeng basta. Sabihin mo sa akin, kaya mo bang hayaang mamatay ang ina para lang mabuhay ang anak? Habang ang amay nanonood lang? Singhal ni Leo. Tumawag si Leo sa opisina ng kaibigang opisyal sa power company. Mabilis at maikli ang naging usapan. Bigyan mo ako ng 5-minute blackout sa ospital na to. Emergency override. I owe you one. Confirmed. Brand out in 5 minutes. Sa loob ng operating room, nagsimula ng ilagay ang anesthesia kay Elaine. Tinakpan ang kalahating katawan niya. Tumingin siya sa doktor. Pakiusap. Kung may mangyari hindi inaasahan, sabihin niyong mahal ko siya. Ngunit bago pa man maituloy ang sedasyon, bumagsak ang lahat ng ilaw. Brown out. Tumigil ang mga makina. Nag-alarma ang system. Napabalikwas ang mga doktor. Sa labas naman ng operating room, humahango si Leo pinigilan ng security. Huwag niyo siyang galawin. I-cancel ang mga procedure ko. Ako ang legal guardian ngayon ni Miggy. Sir, nakaprograma na. Hindi siya mamamatay sa ganitong paraan. Hindi ko kayang mawala silang pareho. Huwag niyo nang ipilit. Si Juno ay naroon din. Gulat at galit. Bakit ka nandito? Akala mo ba kaya niyang gawin to nang hindi mo dahilan? Napaatras si Leo, pero hindi umatras sa direksyon. Ako ang dahilan ng lahat. Kaya ako rin ang pipigil sa katapusan nito. Sa loob ng pre-op room, unti-unting bumalik ang ilaw. Narinig ng mga nurse ang utos mula sa itaas. Procedure temporarily suspended. Tumingin ang doktor kay Elaine. Ma'am, may pagbabago po sa plano. Hindi matutuloy ang transplant ngayon. Hindi nagsalita si Elaine. Mahigpit lang siyang pumikit. Pinipigil ang emosyon. Maya-maya dumating si Leo sa tabi ng kama niya. Dahan-dahan itong lumuhod.
Patawarin mo ako. Pero hindi ko kayang tanggapin na ikaw ang mawala, Elaine. Hindi sa ganitong paraan. Napatingin siya kay Leo. Umiiyak ang lalaki. Hindi mapakali. Hindi makatingin ng diretsyo. Gagawa ko ng paraan. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Basta mabuhay kayong dalawa. Basta, huwag mong isuko ang sarili mo. Umiyak si Elaine. Hindi niya alam kung dahil sa sakit ng nadismayang damdamin o dahil sa unang pagkakataon may tumindig para sa kanya. Leo, mahal pa rin kita. At ngayon, hindi ko na kayo papabayaan at pakakawalan. Matapos ang lahat ng gutom, ang ulan, ang bangketa, ang pagbebenta ng singsing, ang muntik na pag-alalay ng sariling puso, ngayon lang muli nakahinga si Elaine. Sa loob ng ambulansya, habang patuloy ang biyahe nila papunta sa Vergara Medical Tower, isang kilalang pribadong ospital sa Ortigas, pinagmamasdan niya si Miggy na himbing sa oxygen support. Nasa tabi niya si Leo, hindi bumibitaw sa kamay niya. Tahimik lamang si Elaine. Wala siyang boses, pero may luha sa gilid ng mata. Lumulutang sa isip niya. Totoo ba to? Hindi ba panaginip lang to? Pagdating sa ospital, agad siyang sinalubong ng medical team. Si Miggy ay dinala sa pediatric ICU. Si Elaine naman ay dinala sa private suite. Maaliwalas, malamig, malayo sa barong-barong na ilang taon niya nang kinagisnan. Sir Leo, we already contacted organ networks. We'll prioritize the child on our national list. Wika ng doktor. Leo nodded. Basta gawin niyo ang lahat. Ako nang bahala sa gastusin. Kahit triple pa yan. Si Elaine naman ay nakaupo sa kama. Pilit pinipigilan ng luha. Naghahalong takot at pagod ang nararamdaman niya. Parang hindi siya makahinga. Napapikit siya. Taimtim ang katahimikan. Pumasok si Leo bitbit ang isang tasa ng maliit na tsokolate. Ininit ko. Naalala ko ito lagi mong hinahanap kapag malungkot ka. Tumango si Elaine at tinanggap ang tasa. Nanginginig ang kamay niya. Parang hindi pa rin sanay sa kabutihang natatanggap. Ilang sandali, pinilit niyang magsalita. Leo, bakit mo ginagawa to? Tumabi si Leo sa kanya. Dahil ito ang tamang gawin. Dapat matagal ko nang ginawa to eh. Gusto kong mailigtas ka. Gusto kong mabuhay si Miggy. At hindi ako titigil. Napabuntong hininga si Elaine. Tila pigil na pigil ang emosyon. Maya-maya ay pumasok ang nurse. Ma'am, eto po ang gown. Kailangan niyong magpalit para sa scan bukas. Habang pinipilit na Elaine na isokbit ang damit, bigla siyang napahinto. Bumagsak sa sahig ang tasa ng tsokolate. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang sariling dibdib. Hindi ko na kaya. Bulong niya at halos wala ng boses. Lumapit si Leo. Elaine? At doon ay bumigay ang lahat ng pinipigilan ni Elaine. Tuluyan na siyang napahagulgol. Hindi maawat. Umalingaw-ngaw sa loob ng kwartong iyon ang tagal ng pagtitiis. Ang lahat ng sakit. Ang galit. Ang pangungulila. Ang takot na mawalan ng anak. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang kami pinaglaban? Sigaw niya habang yakap-yakap ang sarili. Si Leo naman ay nanatili lang sa tabi niya. Hindi siya pinilit. Hindi siya sinaway. Hinayaan niyang umiyak sa Elaine. Buong buo. Walang pigil. Walang maskara. Lumuhod si Leo sa harapan niya. Patawad. Hindi ko man mabawi ang mga taon pero Elaine, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong may bukas pa para sa ating tatlo. Si Elaine ay tumingin sa kanya. May luha pa rin. Nanginginig. Pero sa wakas, nakikita na ang liwanag. Kung totoo yung sinasabi mo, bulong niya, gawin mo. Iligtas mo ang anak natin. Iligtas mo kami. Si Leo hawak ang kamay niya ay mariing tumango. Pinangakuan kita. Wala nang lalaban para sa inyo kundi ako. At doon sa gitna ng sterile na silid ospital, may sumilay na pag-asa.
Hindi ito magic, hindi ito biglang ginhawa, pero ito ang simula ng bagong liwanag. Mainit ang sikat ng araw sa pantalan, pero mas mainit ang damdaming bumabalot sa mga trabahador na nagsipaghandaan para sa isang espesyal na araw. Sa mismong lugar kung saan minsang pinasa ni Elaine ang bigat ng kahon, ang bigat ng mundo, ngayon ay may altar na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, binalot ng mga bulaklak at palamuting hinirampa sa kapilya. Doon sa gitna, naroon si Leo, nakaluhod. May hawak na maliit na kahon ng singsing, nakabarong, walang alahas, walang VIP na bisita, wala ang mga investors, wala si Daphne. Ang tanging meron lang ay kabuuan ng kanyang puso at si Elaine. Boss, si Ma'am Elaine nakaputi po. Bulong ng isang pahinante habang nakamasid ang buong pier. Si Elaine naman ay dahan-dahang lumapit. Suot ang simpleng puting bestida na pinatahe ng asawa ng kakargador niya. Sa kanyang tabi, si Miggy, nakasuit, hawak ang kamay ng ina. Buhay siya, masigla. Isa siyang himala. Pagdating sa altar, tumigil si Elaine. Tumingin kay Leo, walang salita. Ilang segundo ng katahimikan na para bang buong nakaraan nila ay umiikot sa pagitan ng mga matang nagtagpong muli. Elaine, nanginginig pa ang boses ni Leo. Ikaw lang, sa lahat ng dinaanan ko, sa lahat ng naging pagkukulang ko, ikaw lang ang hindi ko dapat binitiwan. Tahimik pa rin si Elaine, hawak-hawak ni Miggy ang bestida ng kanyang ina habang nakangiti. Hindi maririnig ang mga iyakan sa paligid, pero kita sa bawat mata ng nanonood ang pagdaloy ng luha. Lumuhod si Leo. Pakasalan mo ulit ako. Sa harap ng dagat na minsan ay naging saksi sa ating paghihirap. Hayaan mong ito ngayon ay maging saksi ng bagong simula natin. Suminghot si Elaine. Ito ba'y kasal ng pag-ibig o ng pagsisisi? Pareho, sagot ni Leo. Pag-ibig na hindi namatay. Pagsisising hindi mo kailangang damhin mag-isa. Dahan-dahang lumapit si Elaine. Pakasal tayo. Pero ngayon wala nang sikreto. Walang kasinungalingan. Walang Daphne. Hindi ko na kailangan ng mansyon, Leo. Ang kailangan ko lang ay tahanan. Tayong tatlo, buo na tayo. Singit naman ni Miggy habang hawak ang kanilang kamay. Nagpalakpakan ng mga trabahador. Tumugtog ang improvised bandang binuo ng mga taga-pier. Gitara, tambol, at lumang mic na nakasabit sa walis tingting. Isinunod ang salo-salo. Lumpia, pansit, puto, at isang cake na may nakasulat na icing. Para kina Leo at Elaine, muling pag-ibig, muling buhay. Habang nilalaro ni Miggy ang isang bata sa pier, magkahawak kamay sina Leo at Elaine na tumingin sa dagat. Dito rin kita unang nakita. Pagod, pawis, halos hindi na makalakad. Ngayon, ikaw na ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Ngumiti si Elaine. At ikaw naman ang lalaking hindi ko na kaya mawala. Nagyakapan silang tatlo. Si Leo, Elaine at Miggy. Sa wakas, isang pamilya. Sa unti-unting paglubog ng araw, naging kulay ginto ang langit sa likod nila. Wala nang sakit, wala nang layo, wala nang kulang. Ito na ang tunay na tahanan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.